So, ang concept po kasi ng influence line is para makapag-rough estimate tayo kaagad kung alin dyan yung possible na mag-positive or mag-maximum yung mga shear, moment, and reactions. So, ang concept niya, kapag gagawa kayo ng influence line sa isang point, isipin mo kapag tinanggal or in-release natin yung member na yon, ano ang mangyayaring um, deflection or saan mapupunta kapag anong magiging itsura ng mismong beam kung deflected siya at that point. Kaya ito ang pakakatandaan nyo po kapag meron tayong simply supported beam. Ayan. Ayan. Sorry. Ayan. Simply supported ang beam natin. So let's say this is A and this is B. Kung ang pinapahanap sa inyo ay the maximum reaction at A, gagawin po natin ay magawa na tayo agad ng influence line. So, ang concept niya, pag na-release to, so, tendency po, maging ganito yung itsura ng beam. Tama ba? Wait, ida-darken ko siguro. Ganito yung tendency ng beam. Ayan. Tumutsang siya pataas. Ano? Doon ka maglalagay nung ordinate na 1 sa gilid na yun. Kung saan siya released. Tapos, yun na yung kukunan mo ngayon ng maximum na load. So, dyan. So, using shear and moment diagram, so, i-drawing mo na ngayon yung magiging reaction at A. Tapos, itong 1, which is the ordinate, multiply mo siya sa kung ano yung given na concentrated load ba. So, if P is given, so, ilo-load mo siya dito. Let's say that it's the P. Multiplied lang by 1. Pag moment naman, area siya nung influence line na ito. Ito. Ano? So, kung moment siya, kung kung moment ang kukunin mo, maximum moment. Hindi eh. Pag maximum moment, pag maximum reaction, ito, 1 times P lang. So, ito, nandito, most probably yung positive reaction, positive shear. Positive ba? Okay. Tapos, kapag naman moment, so alaman natin pag pag simply supported, wala man siyang moment sa supports. Ang maximum moment niya nasa either gitna o medyo dito. Medyo sa gitna. So, ito naman yung magiging 1 na ordinate mo. Tapos, kunin mo na lang po dyan yung magiging area. Dito. To determine the maximum moment. So, kung B naman ang hinahanap mo, maximum reaction at B, para mabilis ka sa influence line, gagawin mo po, i-release mo yung part na yon. So, ito. So, ang tendency ng beam, gumanon. Tama? Tapos, ito na yung magiging 1 ordinate mo. Tapos, i-compute mo na po. So, imbis na pa ganun. Gets ba? Kaya, kunin mo dyan yung coordinate po nito. Kapag nag-load ka po dito ng load na P, so, what is the reaction at that point? Kasi siya, estimation siya kaagad. Saan ka maglalagay ng concentrated load, di malamang sa malamang dun sa pinaka mataas or dun sa nagpa-positive siya. Dito. Hindi ka naman ma-load dito kasi masyadong mababa. Hindi ka rin naman maglo-load dito kasi pa-zero na nga siya. So, doon ka sa max lagi sa pinaka mataas. The moment is same across this type of support. Okay. Tapos, ang tandaan nyo na lang, paano kung hindi ka simply supported lang? Ibig sabihin, may overhang. So, pag may overhang pa sa support, nasa beam pala. Overhang meaning may pasobra, ganyan. So, kapag may given na point dito, let's call it C. Pag madrawing tayo ng influence line for shear,
influence line, automatic i-release mo yung C, tama? So, ang mangyayari, pag naka-release yan, so, maaaring magtutsang siya ng paganto, tama? Tapos, maganon. So, yan yung breaking point, ito. Ano? Tapos, pag may overhang, i-extend mo na lang siya. Extend na lang. Palagi pong ganyan. That is true to all. Ano? True to all po yan. Tapos, kapag may hinahanap is moment, kapag naman moment, alaman natin na mayroon yung zero moment dito. So, aakyat lang yan ng ganyan. Tapos, dito. Tapos, pag may overhang, extend nyo lang papunta dito. Tapos, extend lang din. So, hindi mo naman automatic na yun na response natin. I-extend mo lang siya. Ano? Tapos, ang isa pa, ang magiging coordinate po nito, kung ito ay A and B, tapos total length na is L. Ito po, ang coordinate nito is A over L. Tapos itong baba, B over L. Para pag tinotal mo siya, 1, diba? L over L kasi. So, magwa 1, which is, yung ginagawa natin, nag-assume tayo ng 1 coordinate or 1 unit load para doon. Tapos ito sa moment, AB over L daw siya. Yan na yun. Pwede mo itong ma-solve, pero mag-ano ka na lang. Ratio and proportion ng similar triangle. Given naman ito eh. So, this is B. Ito yung sobra dun sa dimensions. But then again, it won't matter. Kasi, as you can see, para maximize mo yung moment, kailangan syempre dun ka sa pinakamatataas na values. Nandito kasi yan. Saka, nandito ka dapat sa positive side. Unless, siguro, sobrang laki nito. Mas malaki yung makukuha mo sa Y1. You can always double check. Pero, I doubt. Siguro, hindi. So, ito, namang part na to, this is Y2. Ano? So, doon po sa problem na simply supported siya, pero may overhang. So, drawing po natin yun. So, meron ka dito simply supported beam na may haba po na 12.5 meters. Ayan. Next, simply supported 1 meter from the left end. Tapos, 1.5 meter from the right end. So, 1.5. Okay. So, ano pa? Meron po tayong uniformly na 10 kN na iloload. Concentrated load daw, 120. So, may i-check tayo na shear at point C, which is C daw, 6 meters from the left support. So, ito yan. So, suma total, 6 plus 7 plus 8.5 minus 12.5. Ilan yun? 4. So, may 4 meters pa dito. Ano? So, ito yung hinahanap. Yung magma-maximum ang positive shear sa point na yan. So, kailangan mo mag-drawing ng influence line. Para ma-drawing po natin yung influence line dito, kailangan natin siyang i-project na parang mag-break siya sa point na yan. So, pag nag-break kasi yung beam na yan, ang tendency, diba, yung na-demonstrate, So, wait, i-drawing ko muna yung beam there. Ba't may arrow? Hindi ka kasama dyan. Char. So, isusub ko po yung supports na andito, diba? Ayan. Huwag na tayo maglagay nyo. Ayan. So, yan yung support. So, saan siya magbe-break? Sa C. Ang gagawin mo, magawa ka muna ng gantong line. Tama? Tapos, magbe-break yung beam. Ayan, so balik na siya dyan. So, yung ilalim, syempre, nandito sa ilalim. Tapos, i-extend na lang po. Para sanay na kayo kapag simply supported lang naman. Automatic na yun na, itadrawing mo na siya. So, ganyan ang magiging influence line for the shear. So, based from the observations, dito magpa-positive ang shear mo dito. Tama?
Tapos, saan pa ba? Siyempre dito din, sa part na to. Ito. Itong mga to, X na to kasi negative ito. Ito din negative din kasi nasa ilalim na yung kanilang diagram. So, para ma-produce natin ang maximum positive shear, saan tayo maglo-load? Di malamang sa malamang, maglo-load tayo sa positive side lang ng mismong beam. Nung ating influence line. So, sa katanungan po nung una, determine the length, the total length po yan, of the beam where the uniform load must act to produce the maximum positive shear at point C. So, this is point C, Kailangan, dito ka mag-load sa dalawang to. Ano ba yung length niyan? So, from the diagram, that is 1 meter here. Tapos, 1 meter ka dyan. Tapos dito, may 6 dito, diba? So, hindi mo isasama yan kasi negative yun. And then, itong part na to, this is actually 4 meters. So, 4 plus 1 meter, that is equivalent to 5 meters. Kaya, ang sagot siya, based from the shear influence line, should be 5 meters. And, ilo-load mo siya dito. Hindi naman sa atin tinanong kung kung gaano kataas yung load or ano yung maximum shear. Ang inanap lang sa atin length. Kaya by estimation lang yun, diba? Ang saya. Ngayon, for the letter number 2, what is daw the maximum negative shear? So, same concept. Ito pa rin naman yung shear diagram natin or shear influence line rather, saan ka magkakarga ng negative shear. So, syempre dito na. Kaya, ano ang magiging length nyo? That is 6 and 1.5. So, 6 and 1.5, palagay ko 7.5. So, ang sagot po dyan, letter D, 7.5. Diba? Ang saya. Ito tayo mag-load. Kasi nga, maximum shear na talaga yung hinahanap. So, i-continue mo lang to since alam na natin kung saan natin ilalagay yung ating uniformly distributed load. I-copy ko lang. Ayaw mag-copy. Wait. Ayan, okay na yun. So, since dito po tayo maglo-load ng ating uniformly distributed, ang pangit ng drawing. Tama? So, this is 10 kilonewton per meter given naman sa problem. Tapos dito pa. So, putol yung concentrated load natin. Concentrated. Yung ating distributed load. Dalawang ganyan. Tapos, naman tayo maglalagay nung may given tayo, 120. So, depende kung alin dito ang mas mataas na value or na height. Sige, verify natin siya. Kasi, di ba yung magiging nito, tawag dyan? Coordinate is A over L. Tama ba? Ay, mali. B pala. B over L. Etong ibaba yung A over L. Anyway. So, B is 4 over 10. 4 over 10. Drawing ko lang. So, 4 over 10. Ito, okay. So, meron ka ditong 6 over 10 sa ilalim. So, ito, Y1. Kunan natin siya ng similar triangle. So, Y1 over 1 to, 1 meter. Equal sa 6 over 10 divided by ilang meters ito.
6 din pala, 6. So, y1 po is 6/10 divided by 6. Ay, 0.1. So, at this point, si y1, this is 0.1. Ito. Okay. So, in between 0.1 and 4/10, malamang mas malaki yung 0.4. Tama? So, kung 0.4, dito tayo pala malagay talaga. Dito. Hindi po dito. Siyempre, isa lang naman yung ilaload natin na concentrated load. Meron daw 120. So, for maximum shear, kailangan natin i-load dito yung 10 kilonewton. 10 ba? 120? Baka sabi lang eh. 120 kilonewton. So, yan na po yung itsura niya. Meron tayo dito simple supported. Tapos, dito. Okay, the challenging part is to determine the shear daw dito sa point ng C dito. So, what is that? Hindi man natin mako-compute ang shear kapag hindi tayo kuha ng reactions. So, dapat, if this is RE, pwede tayo mag-summation of moment, tama? So, summation of moment tayo kay, tawagin na lang natin itong B, yung roller support. Summation of moment at B, taking, ano kaya, ito, positive, equal to 0. So, RA times RA times 10 positive minus uniformly distributed na 10 times 1 times moment arm 1/2 plus 10 minus isa pang concentrated uniform load, ito 10 by ano kayong ano nito, length 4, no? 10 by 4 10 by 4 by 4/2. So, okay na yata kasi sakto na yun kay B. Equate natin sa 0. So, that is the moment. To get the reaction, 10x minus 10 times 10.5 minus 10 by 4 times 2 equals alpha equals 0. Shift solve. So, RA po natin is 18.5 kilonewton. Okay, now to get the shear, pwede naman nga natin pala i-section na to para automatic na tayo mag-compute kaya ng shear. So, shear at C, yan na tayo ma-drawing ng shear and moment diagram because that is two-time constraint. So, magiging pong RA minus, tama ba? Ay, naglagay ba ako ng 120? Hindi pa ako nalagay ng 120. Ano ba yan? So, ulit. Ito pa. May additional po pala dito na 120 para dun sa concentrated load. Hindi ko na i-consider. Ito. So, dapat po meron pa yan na ano na to? Moment. So, 120 times 4 minus 120 times 4 equal sa 0. Saka kami equal sa 0. Ayan. Okay, balik lang ako dun sa equation. Times 4. Shift solve. Ayan, sobrang laki na. 66.5. From 80 na yung 66. Ayan. So, that should be the shear at C is RA minus 10
times, I think 1. Tama? Shear na siya eh. RA minus 10 by 5. So, yun lang yata yung sa section natin. Hulo. BC is now 66.5 minus 10. Ilan? So lang, sagot ko 56. Ilan ito? So, yung sagot ko kasi na natin na 56.5, wala siya sa choices, no? So, baka ma-frustrate ka, binilugan mo yung 53. Parang mali rin. Actually, I'm trying to debunk kasi nabanggit niya lang naman is maximum shear. So, baka ang na-consider is negative. Eh, di ba yung sagot natin kanina is sa 7.5 siya magne-negative. So, imbes yata na ilagay natin sa positive shear yung 10 kN, baka mas lamang siya dito sa ilalim. So, let us try na lang. Pero hindi ko na-erase yung taas. Try naman. Try if W is loaded at the negative na shear and moment, natin kanina, influence line. Shear influence line. So, if that is the case, asan yun? Can I copy this instead? Ito. Parang yun yata ang mangyayari, no? So, if that is, yeah, just a sec. Okay. Wait. Isa pa. Okay, so kung yan ang kaso, dapat pala nandito sa baba. I mean, dito natin siya, along this proportion, hindi dun sa yellow. Sige. So, yan ang kaso. Kaso number 2. Try and try until we succeed. Yan, andyan pala. Try lang. Tapos, ito yung uniformly, yung, support. Tapos, so, dito natin. This is 10, this is also 10. Tanong, saan natin lalagay yung 120? So, lagay na lang natin yung 120. So, kung saan siya max, dito naman din ng max ng ng shear. So, dito na lang din kaya natin siya lagay. Yung uniformly distributed lang. Pag hindi na naman nag-work, let's try again. Word exam. Okay, next. Ilan ang nito? Ang mga dimensions. I think this is 4, this is 6, this is your RA, and then this is B. Ito yung point C. Ayan. So, yan ang loading natin. Ang gagawin natin is to get the reaction na muna. So, summation of moment at B, taking this direction as positive equals to 0. So, moment, wait lang, mabagal. RA times 10, tama ba? Minus yung ating concentrated load na 120 times 6 moment arm minus 10 by 4 times 4 over 2 plus 6. Tama? Pag ganun, may isa pa. Hindi pa lang mula. So, plus 10 by 1.5 by 1.5 over. Yan ha, pag hindi pa naman yun, nagawa ko na lang. Charot. RA is 10
10x minus 120 times 6 minus 10 by 4 by 2 plus 6 is 8 plus equal to 0. 10 by 1.5 20 pa ba? By 0.75 chips off. Oh, 100 po. Layo. So this is parang ba tayo ng C? Sige. So reaction at A is 102.875. So pag tayo ma-shear in moment, isa-section ko lang ulit dito. So, shear at C, syempre dapat yan ay RA. Minor corrections. 6 pala to, no? So, 6 ito. Tapos ito, 4. So, RA times 10 minus 120 by 6. O, by 4. By 4, syempre. 120 by 4. Tapos ito, 6 by 6 over 2. Live na live ang pagkakamali. Plus 4 plus 10 by 1.5. Sige. Ilan kaya ito? Ano ba yan? Diba? Dahil lang sa guhit na mamali. 10x minus 120 by 4 minus 10 by 6 by 3 plus 4 plus 10 by 1.5 by 1.5 over 2 and equal 0. Ship solve. 88. Parang pababa ng pababa. Nakit yun. Dapat nga mas malaki. Therefore, we can say that the shear at C is RA less 10 by 6. So, dahil dun sa concentrate, dun sa uniformly distributed load, tsaka may effect na din yung concentrated load dun sa point na yun, which is less 120 din. So, yun na po natin 88.875 minus 60 minus 120 para maging total shear at C ay negative 91.125. Magne-negative naman po talaga yan dahil ang kinonsider natin yung negative shear sa ilalim. Kaya ang sagot dun is negative 91. Asa na yun? Layo na nang narating natin. Ayan, ito po. Ang kinonsider yung negative shear influence line dito. Saka dito. Doon ka maglo-load ng double. Okay.